Mas panatag na raw ngayon ang ilang driver ng bus dahil regular na ang kanilang sahod at may dagdag pa silang benepisyo. Bunsod pa yan ang kautusan ng Department of Labor and Employment na naging epektibo noong isang taon. May news to go si Cedric Castillo. Namumulang mga mata at nangangalog na mga kalamnan. Ito raw ang araw-araw na nararamdaman ng bus driver na si Joel. 16 hours pa ang shift niya sa rutang Baclaran, Fairview at pabalik. Minsan, kailangan pa raw maging balahura sa pagmamaneho para makarami ng komisyon sa bawat pasaherong maisasakay. 9% po kami doon. Pag 1,000, nasa 90 na kami. 90 pesos kami doon. Oo, no talaga. Talagang kanya-kanyang diskarte sa kalsada dati. Pero nang ipatupad na ng kanyang employer ang regular na sahod plus benefits, 2 buwan na nakakalipas, aabot sa 1,000 piso raw ang take-home ni Joel kapag maganda ang biyahe at punuan man o halos walang sakay. Parang mas maganda naman ngayon kasi pwede kang patay-patay sa oras. Pebrero noong nakaraang taon nang ipatupad ng Department of Labor and Employment ang Department Order 118-12 na layon daw na bigyang proteksyon ang mga driver at konduktor ng mga bus. Kabilang sa mga mandato nito ang regular na sweldo kapalit ng commission basis na sistema ng pasahod na nakita raw na isang dahilan sa mga aksidente sa kalsada. Alinsunod din sa Department Order, hanggang 12 oras na lamang ang shift ng isang bus driver. Dati-rati, ang mga bus drivers, kaya napakadalas ang aksidente, kulang sa tulog. Iminamandato doon na dapat bayaran ng minimum wage at saka mga social security benefits katulad ng 13-month pay, service incentive leave, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Para masigurong nasusunod ang regulasyon, requirement na sa pagre-renew ng prangkisa ng bus company sa LTFRB ang Labor Standards Compliance Certificate o LSCC mula sa DOLE. Cedric Castillo, GMA News.